Nagkunwari, akong pulubi para subukin ang nobyo ng apo ko, pero ang natuklasan ko ang katotohanan. Nagsuot ako ng lumang damit, tinakpan ang muka ng kupas na sombrero at tumayo sa gilid ng kalsada na parang pulubi para lang makita kung anong klaseng tao ang mapapangasawa ng apo ko. Akala ko handa ako sa lahat, pero ang sumunod na nangyari binago ang lahat ng paniniwala ko. Mahirap ang buhay, iyan ang natutunan ko at itinuro ko rin sa anak ko at kalaunan sa apo kong si Abby. Hindi madali ang naging landas ko. Iniwan ko ang aking masamang asawa habang buhat-buhat ang 3 taong gulang na anak ko. Wala akong pera, wala akong natapos, wala akong trabaho. Pero alam kong kailangan kong lumaban para sa anak ko. Naranasan naming matulog sa loob ng sasakyan dahil wala kaming pambayad sa pagkain o tirahan. Ngunit hindi ako sumuko. Nagbanat ako ng buto halos walang tulog hanggang sa makapag-ipon at makapagpatayo ng maliit na kainan. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unti umangat ang buhay namin hanggang maging may-ari ako ng isang matagumpay na restaurant. Pinalago pa ng anak kong si Jonathan at naging franchise ito. Ngayon 75 na ako pero ayokong basta tumigil at magpahinga. Ang gusto ko ay magpatuloy para ipakita kay Abby na ang tagumpay ay pinaghihirapan. May fiancé na si Abby, si Paul. Isang kusinero sa isa sa mga restaurant namin. Dito sila nagkakilala. Wala siyang kayamanan pero may kabaitan sa mukha niya. At doon ako nagduda baka ginagamit lang niya ang apo ko. Isang gabi, kinausap ko si Abby habang nagtsaa kami. Masaya ka ba sa nalalapit mong kasal, tanong ko? Siyempre Lola, sagot niya na may ngiti. Sa tingin mo, mahal ka talaga ni Paul o sisa ko pa? Of course. Nag-propose siya, di ba biro pa niya? Ngumiti ako pero hindi ako mapalagay. Bago siya umalis, tinanong pa niya kung itutuloy ko pa ba ang pangakong ibibigay sa kanya ang isa sa mga restaurant ko kapag ikinasal na siya. Sinabi kong oo pero may bumabagabag sa akin. Dumating si Paul para sunduin siya. Narinig ko pa ang usapan nila bago sila umalis. Pwede mo ba akong bigyan ng pera para sa sapatos na gusto ko, ani Abby? Hindi naman ikaw na lang bumili kung gusto mo, sagot ni Paul. At doon nagsimulang mabuo ang plano ko. Nagkunwari akong pulubi sa harap ng restaurant na kasuot ng gusgusin, may hawak na baso. Nang dumating sila, inabot ko ang kamay ko at nagmakaawa ng kaunting barya. At ang hindi ko inaasahan, inabot ni Paul ng 1,000 ang baso ko. Pero bago ko pa ito mahawakan, sinunggaban ni Abby ang pera. Anong ginagawa mo? Galit niyang sabi. Abby, kailangan nating tumulong. Hindi lahat kasing swerte natin, paliwanag ni Paul. Hindi. Pera natin yan, hindi para sa mga taong tamad. Sagot ni Abby malamig at matalim. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang akala kong mabait kong apo may ibang mukha pala. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik si Paul. Naghulog siya ng 2,500 sa baso ko. Pasensya na. Hindi lahat pare-pareho ang pananaw. Pero mali siya kanina, bulong niya bago bumalik sa loob. Doon ko na-realize hindi si Paul ang problema. Si Abby. Sa kasal, habang lahat ay nag-aabang ng sorpresa kong regalo, tumayo ako para mag-toast. Lumingon ako kay Abby at nakita ko ang kislap ng pag-asang ina niyang ipapasa ko na sa kanya ang restaurant. Pero iba ang sinabi ko, Abby. Buong buhay ko, inisip kong lumaki kang mabuti, mapagkumbaba at marunong magbigay. Pero nakita ko ang tunay mong kulay. Naalala mo ba ang pulubing nasa labas ng restaurant? Ako yon. At nakita ko kung paano ka nagsalita. Hindi mo alam ang halaga ng sakripisyo. Nagulat ang lahat. Si Abby namutla. Hindi ako magbibigay ng restaurant sa'yo. Pero kung gusto mo magsimula ka bilang waitress tulad ko noon, kung totoo ang sipag mo, darating ang araw na magkakaroon ka rin ng sarili. Hindi ka pwedeng magbawi, Lola. Sigaw niya. Hindi ko binabawi, hindi ko pa ibinibigay, sagot ko ng mariin. At sa harap ng lahat umamin siya. Buong kasal na to, ginawa ko lang para makuha ang restaurant. Napatigil si Paul, tila nadurog ang puso. Akala ko, Abby, akala ko mahal mo ako, bulong niya. Hindi, Paul. Isa ka lang bahagi ng plano, malamig niyang tugon. Lumapit ako at tiningnan siya sa... Ang apo kong minahal ko matagal nang nawala. Ang natitira, peke, kung gusto mong baguhin yon, nasa iyo ang desisyon. Pero hindi ko hahayaang manatili kang spoiled at mapagsamantala. Lumakad ako palayo. Naiwan siyang umiiyak pero hindi ko na binalikan. Minsan ang pinakamahirap na aral ang siyang kailangan para magising ang isang tao. At umaasa akong balang araw magising din si Abby.